Welcome to JIL May Kawayan Chapter, Sunday Worship Services, Main Church, located at Esperanza Mall, Barangay Calvario, led by Church Pastor Diwani Magaling Oliva. First service, 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 noon. And now, to deliver us the Word of God, she is the Church Youth Coordinator of JIL May Kawayan, Jam Head, Chairman of Pintig Club JILCF, Battle of the Bands 2014 Champion, Most Articulate and Deportment Awardee. Let's give her a God bless you welcome, Sister Christine Kyra Oliva. God is good! Ay, wala po akong kausap. God is good! And all the time. Hala, ang kausap ko po ngayon ay 500 tao. God is good! And all the time. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Alam ko po ngayong tanghaling ito, isang pribilehiyo pong makapagsalita sa harap niyong lahat. Pero alam ko po, we're expecting from God. Amen po ba? Sige nga po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Kung para po sa akin yan, tatanggapin ko po. Pero sa Panginoon po, let's give the best of the best clap offering. Yan. Siguro po kung mabibigyan ng pagkakataon ng bawat isa ngayong hapon na tumayo sa entebladong ito para magpasalamat, mag-testify ng kabutihan ng Lord sa isang buong linggong ito, mauubos po ang oras natin. Kaya po ngayong hapon, ngayong pong tanghaling to, naniniwala po ako na may mas marami pong gagawing maganda ang Panginoon at may kakaibang himala po na gagawin ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Last week po, nagsimula po ang ating pastora sa napakagandang katuroan sa ating theme ngayong buwan, which is Jehovah Jireh, na ang ibig sabihin po ay, The Lord is my provider. Ngayon pong tanghali, hayaan niyo pong dugtungan ko ng simpleng katuroan. Simple lamang po at bibilisan ko po dahil medyo mahaba ang katuroan last week. Hayaan niyo pong simulan ko po sa simpleng kwento. Okay lang po ba? Simpleng kwento lamang po. Maaaring narinig niyo na po sa akin ito nung nagdaang linggo, pero hayaan niyo pong gamitin ko po ulit. May isang bata po na pauwi, galing po sa kagubatan. Sa kanyang pag-uwi, may dala po siyang isang pirasong tinapay. Siyang-siya yung bata, kasi po, yun yung magiging hapunan niya. Sa pagpagtas niya pa uwi, nakasalubong po siya ng isang matandang lalaki. Matandang lalaki. At bigla po siyang napatigil. Tinanong siya ng lalaki, sabi, Bata, saan mo nakuha yung tinapay? Dahil inosente naman po itong bata, kahit di niya kilala, sinagot niya po yung matandang lalaki. Doon po sa panadero. Tuloy-tuloy yung bata, lakad siya. Hinabol siya nung matanda. Sabi niya, bata, saan naman nakuha ng panadero yung tinapay? Sabi niya, sa ginawa niya po. Ganun ba? Ginawa niya? Paano niya naman ginawa? Sabi niya, sa harina po. Naaasar na yung bata. Kung makikita po siguro natin yung itsura ng bata sa mga panahong to, baka po hindi na po natin mabakas sa mukha niya yung siyang-siya siya, excited siya umuwi. Kasi ang daming tanong ng matanda eh. Sabi niya, sumagot pa rin siya. Sabi niya, sa harina po. Sabi niya, last na. Saan naman niya nakuha yung harina? Sabi niya, dami namang tanong. Parang gano'n na itsura niya eh. Sabi niya, sa palayan, sa palay. Gumano na siya. Excited yung bata umuwi. Kakainin niya bilang hapunan yung isang pirasong tinapay. Sabi niya, sa palay ba? Saan naman nakuha nung yung palay? Sabi niya, nakakaasar naman. Ang daming tanong. Gusto ko nang umuwi. Sa buto. Sabi niya, ganun ba? Saan niya nakuha yung buto? Kung, na-imagine niyo po ba, pwedeng asar na yung bata. Sabi niya, napaisip po yung bata. Sabi niya, sa Diyos po. Sabi niya, kung ganon, saan mo nakuha yung tinapay? Malumani na sumagot ang bata at sinabing, sa Diyos po. Ngayon pong umaga, hayaan niyo pong ipakilala ko po ulit sa inyo ang pastol ng awit 23. Ang nagbigay at nagbibigay ng lahat ng pangailangan natin. Pero bago po yan, tayo yumukot pumikit at tayo manalangin.
Panginoong Hesus, marami pong salamat sa tanghaling ito. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapakinig ng inyong salita. Hayaan niyo na hipuin niyo po ang aming mga puso at tanging pangalan niyo lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito na lang po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's open our Bible to the book of Psalm chapter 23 verses 1 to 3. Ang aking topic po ngayong umaga ay Jehovah Jireh, His provision. Bigyang linaw po natin ang pagkakaiba o pagkakaiba ng definisyon ng salitang supplication sa provision. Madalas po kasi tayong mga Kristiyano, nami-misinterpret po natin na ang supplication at provision, parehas lang ng meaning yan eh. Pero po, magkaiba po ng ibig sabihin yan. Umayon muna po tayo sa Merriam-Webster Dictionary. Sabi po, provision is the act or process of supplying or providing something. Pag sinabi naman pong supplication, to ask humbly, earnestly, or beg. Sa dictionary po, halos magkaparehas po sila ng ibig sabihin. Kung titingnan po natin, synonym po ng provision ang supplication sa dictionary. Pero po, tulad nga po ng sinabi ng Diyos sa Psalms 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Hindi mo mabibigyan ng kahulugan ng isang bagay kung hindi mo pa nararanasan. Tama po ba? Parang ganito lang po yan eh. May nagkwento sa'yo, uy, sister, brother, may magandang kainan doon, masarap doon. Uy, maganda yun, puntahan nyo, pasyalan nyo. Kung ikaw mismo, hindi mo pa napupuntahan. Mahirap paniwalaan ng isang bagay, pero mapapaniwalaan mo, pero hindi buong buo. Tama po ba? Kaya po, tayong mga Kristiyano, may conviction po tayong sabihin na malaki at mabuti ang Panginoon ko. Kasi po, nasubok na po natin ang Panginoon. At maaaring pinakita niya na po sa buhay natin na siya ang Diyos na malaki at buhay. Amen po? Ganon din po sa dalawang salitang ito. Mas mataas po ang level kapag sinabing provision. Ibang usapan na po yan. Pag sinabi pong provision kasi, yan yung kahit hindi ka nakarapat-dapat, binibigay pa ng Panginoon. Amen ba? Kahit hindi na po tayo karapat-dapat. Pati yung kagustuhan natin, hindi lang yung pangangailangan natin, binibigay na. Pag sinabi kasing supplication, yan yung pang-araw-araw nating nakukuha. Kasi humihingi tayo sa Panginoon. Di ba sa prayer nga po natin, kasama yung supplication, Lord, ibigay niyo po yung lakas, yung talino, yung kakainin po namin sa maghapong ito. Pero pag sinabi pong provision, it is going beyond the word just enough. Ito po yung may kasamang himala ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. Sige nga po, palakpakan po natin ng Diyos. Hindi ko na po papatagalin pa. Ano-ano po yung mga bagay na ipinangako ng Diyos na ibibigay niya sa atin? What has God promised to provide? Naniniwala po ako na ang Diyos hindi lamang po siya nakafocus sa iisang area ng buhay natin. Tama po? Tama po. Wala na akong kausap. Ang Diyos po hindi lang po siya nakafocus sa iisang area ng buhay natin. Diyos siya sa lahat ng area ng buhay natin. Amen po. May nabasa po ako sa isang libro, sabi po doon, maniwala ka man o hindi, Diyos siya ng buhay mo at Jehovah Jireh siya. Kaya po ngayon tanghali, pagganahin po natin yung paniniwala natin sa Panginoon. Number 1, magbase po tayo sa Psalm 23, provision of rest. Psalm 23 verse 2a, basahin po natin, hati-hati ko po yan. Diba po sabi sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He makes me to lie down in green pastures. Maaari pong hindi po natin makita sa realidad ng buhay natin yung verse 2 ng Psalm 23. Bakit po? Wala naman na pong ganyang lugar ngayon eh. Yung magandang lugar na pwede mapagpahingan. But David doesn't figure it out literally. Hindi niya po yung dinescribe ng literal. Pinapakita lamang po ito na mapabata, mapatanda, kailangan po natin ng kapahingahan at kapayapaan. Hindi lamang po siya Diyos sa financial needs natin, pati po nagpo-provide siya ng kapahingahan. Amen po ba? David directly points out that without peace, there is no rest. Sabi nga ho ng isang writer, we are living in a day of extreme weariness. Our minds are tired, our bodies are tired, our hearts are tired, our nerves are tired, everything about us is tired and exhausted. The
The scripture speaks of two means of peace. Una po is at peace, to have a peace with God. And the second is to find peace with God. Madalas po kasi tayong mga Kristiyano, imbis na warriors, ano po tayo? Warriors. Alam niyo po ba, isa lang pong trivia, ang pag-worry is a form of atheism. Ano yung atheism? Hindi po pagkilala sa Diyos. Tatandaan niyo po yan tuwing nag-worry po kayo, para nyo na rin pong hindi kinilala ang Diyos sa buhay nyo. Tanungin nyo nga po yung katabi mo, mag-aalala ka pa ba? Kasi po, para na rin nyo pong sinabi sa sarili nyo na, kaya ko to, lahat ng to nakadepende sa akin, lahat to kaya ko. Hindi nyo na po kinilala ang Diyos na buhay sa buhay nyo. Kaya po, wag na po tayo mag-alala. Life is too short para mamroblema para sa kinabukasan natin. Sabi po sa Matthew 6:34, wala po dyan. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Nung bata po ako, tuwing kakain po kami, mahilig po akong sinusubuan ako gamit ang kamay. Subuan ako, kahit anong isubo, kinakain ko daw. Tapos po, tuwing susubuan ako, isang linya lang ang sinasabi ko palagi. Sarap buhay. Yun lang daw po lagi ko sinasabi. Bawat subo, sarap buhay. Hanggang sa lumalaki daw po ako, ang lagi ko po natatanong ko na yung mama ko, Nyari pagkatapos ko pong kumain, sinasabi ko daw, Mama, anong kakainin natin bukas? Anong ulamin natin bukas? Pwede pong it's an expression of excitement sa puso ko na excited ako anong ulamin ko bukas. Pero po kasi ngayon, nowadays, hindi na po ganun eh. Maaari pong nakaupo nga kayo dyan, pero ang isip nyo po, ano kayang kakainin namin mamaya? Nakaupo ako dito, imbis na hanap buhay ako. Nag-worry na po kayo. Di ba po? Life is too short para mamroblema tayo. Lagi pong sinasabi sa akin ni Mama, let's just live one day at a time. Live one day at a time. Huwag po tayo mag-worry. Para nyo na rin pong hindi kinilala ang Diyos sa buhay nyo. Let's cast all our cares to God. Isang word lang po na naalala ko sa isang movie. Big word, trust. Pato tayo magtiwala. Kasi pag natuto tayong ipagkatiwala lahat ng problema natin sa buhay sa Diyos, edi worry-free tayo, stress-free. Ang sarap mabuhay. Masasabi nyo na rin po yung linya ko. Sarap buhay. Di ba po? Life is beautiful, sabi ni Ate Dane kanina. Kaya po gawin natin kasaya-saya. Amen po! Romans 5 verse 1 says, Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Even to the point na sinasabi na po natin at kinoconfess na ng mga bibig natin na siya ang Diyos ko at ni kailanman hindi niya ako papabayaan. Alam niyo po sakit nating mga Kristiyano, we know God as our Savior, but we often fail to know Him as our Shepherd. Ulitin ko po, sakit nating mga Kristiyano yan eh. We know God as our Savior, but we often fail to know Him as our Shepherd. Oo nga po, kilala niyo siya bilang tagapagligtas. Pero nakakalimutan po natin kilalanin siya bilang pastol at hindi niya tayo papabayaan. Kaya sana po, simula ngayong araw, dagdagan na po natin, hindi lamang po siya tagapagligtas, kundi pastol ng ating mga buhay. Amen po! Okay. Practically speaking, it says that we must read the Word of God every day. Tatandaan nyo po, para tayong isang sasakyan. Sasakyan. Ang sasakyan po, namamatay din yan sa mga oras na ubos na yung baterya. Kaya nga po nagpapalit, di ba? Kaya po, tatandaan nyo, ang sasakyan kailangan ng baterya at gasolina. Ang baterya at gasolina po natin ay ang salita ng Diyos. Sa mga panahong kailangan po natin ng kalakasan at kailangan din ng kapahingahan, our driving force is the Word of God. Amen po. Number 2, mabilis lang po ako dahil medyo marami yan. Provision of refreshment. Psalm 23 verse 2b, He leads me beside quiet waters. Ang mga tupa po, ito po isang trivia, ang mga tupa po, hindi po sila umiinom sa rumaragasang ilog. Yung patuloy na ilog, yung mabilis na ilog, di po sila umiinom doon. Hindi po sila nagte-take risk na uminom doon kasi alam nilang madidisgrasya sila. Be instinct na po sila na hihintayin nila yung pastol nila at nang kumuha ng tubig at saka sila iinom. Frustration, sorrow, heartaches, and fears, yan po ang rumaragasang ilog ng buhay natin.
Yan po yung pwedeng dumating sa point, lunurin tayo at hindi na po tayo makaahon. Huwag po natin hayaan na dumating tayo sa ganong point. We often overlook that it sweeps us and let us drown, leaving us helpless. Hayaan po natin, alalahanin po natin na may Diyos po at may pastol tayo para kumuha ng tubig. Sa Mark 4 verse 36 to 40, ito po yung mga pagkakataon na ang Diyos, pumasok siya sa sitwasyon ng buhay natin para pakalmahin ng tubig. Ito po napakaganda. And the very thing that was to be our ruin has become a refreshment. Yung tubig na rumaragas ang ilog na pwedeng makadisgrasya sa atin, tinuturn ng Lord into a refreshment. Di ba po, ang gandang pakinggan na pwede tayong madisgrasya kapag, ang mga tupa, pwedeng madisgrasya kapag uminom sila sa rumaragas ng ilog, pwede silang alunin, tama ba? Alunin. Pero ang Lord magaling, pumapasok siya sa isang sitwasyon para pakalmahin na tubig at makainom tayo. Ganun po kabuti ang Lord. Habang kumakalma ang tubig, mas lalo po nating nadidiskubre na the greatest means of refreshment is found with the shepherd. Practically speaking po, we must learn to seek the Lord in all areas of our lives. Ang pag-isik po natin sa Panginoon, ito po, nadidiskubre po na natin dito na kaya niya po tayong elite kahit saan man tayo magpunta. Amen po. Number 3, bilis lang ako. Provision of restoration. Psalm 23 verse 3a. Restoration means to turn back, having the purpose of returning us to the starting point. Maaring sa mga panahong ito po, hindi lamang po kapahingahan ang kailangan natin, hindi lamang po refreshment ang kailangan natin. The Lord also provides restoration. Minsan po, ikaw at Diyos mismo, kailangan i-restore yung relationship. Baka po kasi dumarating tayo sa point na yung worship natin, imbis na expression of experience natin sa Kanya, nagiging ano na lamang po, habit forming. Baka po yung service natin sa Kanya, sa ministry na ipinagkaloob niya po sa atin bilang mga Kristiyano, nagiging ano na lamang po, duty, imbis na expression of love for Him. Our Jireh provides restoration. Sabi po ni Dave Roper, God knows we need restoration. In the face of common temptation, we fall. Voluntarily and repeatedly, the same old flaws and failures pursue us all through life. Nakikita po ng Diyos kung kailan po tayo kailangan i-restore. Even David found himself straying away from God. Pero po ang buti ng Lord, alam niyo po bakit? Kinukuha niya tayo at binabalik niya po tayo, inaayos at binabalik sa lugar kung saan nararapat tayo. And that is beside Him. Binabalik niya po tayo sa tabi niya para pakalmahin tayo, para i-restore yung spirit na meron tayo. Baka po minsan sa family, kailangan natin i-restore yung relationship, yung fellowship. God provides restoration. May mga pagkakataon din po sa buhay natin na hinahayaan po ng Lord na baliin yung isang paa natin. May purpose pala yun. Bakit po? Kasi po sa oras na nadapa tayo, sa oras na masasaktan tayo, that will be the time na magiging dependent tayo sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Lord. Number 4, provision of righteousness. May isa pong sundalo na kinumand ng kanyang commander sa isang army na, eto trabaho mo ngayong araw. Paghiwalayin ang magagandang patatas sa mga pangit na patatas. Hindi po nagreklamo yung sundalo. Alam niyo po ginawa niya? Sinunod niya. After 1 hour, bumalik po yung commander. Nagulat siya. Sa dinami-dami ng patatas, isa lang na patatas ang nakuha niyang pangit. Tinanong niya tuloy yung sundalo. Sabi niya, ayaw mo ba ng trabaho mo? Nahirapan ka ba? Sabi niya, hindi po sa nahirapan ako at ayaw ko. Nahirapan lang po talaga akong magdesisyon kung ano yung pangit sa maganda. Maaari pong daan-daang tao na po ang nakasalamuhan natin sa ilang taon na pamumuhay natin. At sa daang-daang yon, maaaring marami na rin pong taong naka-impluwensya sa atin. But today, God is offering us the right paths of life. The shepherd is more than willing to provide and lead us to the right way. Ngayong umaga pong ito, nag-offer ang Lord na, anak, I can provide the way to righteousness. Pwede po tayong bumalik
Sabi nga po, di ba, walang masamang bumalik. Hinihintay lang tayo ng Lord. Just submit to the leadership of the shepherd. Proverbs 3 verse 5 to 6. Spend time with Him. Alam niyo po, the more na napapalapit po tayo sa Panginoon, mas nalalaman po natin at naririnig natin yung boses niya. Mga kapatid, hindi po nakikipaglaro ang Panginoon. Ika nga po, we're living in the last seconds of our lives. Hindi lamang po niya gusto marinig natin, hindi lang niya gusto marinig, hindi niya lang gusto iparinig sa atin yung will niya, kundi gusto niyang ipagawa sa atin yung will niya sa buhay natin. Sabi nga po, di ba, kailangan nating bumalik sa manual. Ano yung manual? Ano yung manual? Ano po yung manual ng mga tao? Bible. Balik po tayo doon. Sabi sa Bible, He has told us that He is the way, the truth, and the life. That God lead us. Sabi sa isang quotation, divine guidance is not some sentimental theory. Divine guidance is a blessed reality. We need a divine guidance from God. Just trust the calling and the leading of the shepherd. Amen po? Pasok po tayo sa part 2. Ngayon pong nalaman natin yung mga bagay na kayang ibigay ng Panginoon, sino-sino naman yung mga taong pwede niyang pag-providean? Number 1, those who ask Him to provide and give Him a portion of what He provides. James 4:2, Matthew 7:7, 2 Corinthians 9 verse 6, Luke 6:38. Ako po, nung may pasok po ako nitong mga araw, may mga pasok pa po nitong school days, kapag may kailangan po ako, mapa-project, mapababayaran, Daddy, may babayaran ako, ganyan. Ang una ko pong nilalapitan sa bahay, si Daddy. Di ba po ganyan yung mga anak, ang nilalapitan magulang, mostly mga tatay, nalapitan ko si Daddy, Di, may babayaran kami, ganyan eh. Di, may babayaran ako eh. It's either pag uwi ko, pupuntahan ko siya or bago ako pumasok, sasabihin ko yon. Hindi ko nga alam kung sumagi na sa isip niya kung totoo yung sinasabi ko. Kidding aside, totoo yon, totoo lahat ng paghingi ko sa kanya. Di ba po? Parang ang naging relationship namin ng tatay ko is magpo-provide siya, gagastos kami. Magpo-provide siya, gagastos kami. We Christians, we are acting like spiritual orphans. Para po tayong mga ampon. Pero dapat ang relasyon natin sa Panginoon, dapat ganun. Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, kailangan ko ng ganito. Direkta. Nakakalimutan po ata natin na may tatay tayo sa langit at mga legal tayong anak. Sabi po, di ba? Alam niyo po, ang Diyos, isang tawag lang yan eh. Isang tawag lang yan. Ang pinakamadaling gawin na nga lang po sa lupa, ano? Humingi. Tama po? Ang mga anak po, ang pinakamadaling gawin yan sa bahay. Tay, penge pera, gagala kami. Nay, penge ganito eh, pupunta kaming ganito eh. Di ba pinakamadaling gawin po sa buhay, humingi? Tama po ba? Bakit? Pag humingi ka, hindi naman sa'yo galing yun eh. Napakadaling humingi, lalahad ka lang. Tama po? Ganon din po sa Diyos. Ganon din po sa Diyos. Ang pinakamadaling gawin po dito sa lupa ay humingi. Hindi pa po ba natin magawa? O dahil natatakot po tayo, nag-worry tayo. Alam niyo po ba, isang trivia po ulit, sa lahat ng nilikha ng Panginoon, mapahalaman, mapaibon, mapahayop, tanging tao lang ang marunong mag-alala. Does the bird worry? No! Does the plant worry? No! Tanging tao lang ang nag-aalala. Because everyone else and everything else in this world trust the Heavenly Father. Tayo lang po nag-aalala, hindi tayo marunong magtiwala eh. Matuto po tayong magtiwala. All we need to do is, Matthew 7 verse 7, basahin po natin. Sabi dito, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Let's take note of the words. Circlean po natin ha. Seek, knock, and ask. Even their acronym says ask. Acronym na po yun ha. ASK. Even their acronym says ask. Tumawag, humingi. Di pa po ba natin magawa? We need to ask God para mag-provide po siya. Pinakamadali po yan. Amen po? Palakpakan nga natin ang Lord. Even, ulitin ko po even its acronym says, ask, ASK.
At kalakip po ng pagbibigay, at kalakip po ng paghingi ay ang pagbibigay. Yan po yung point number 1 natin. Those who ask Him to provide and give Him a portion of what He provides. Sabi nga po, di ba, yung mga quotation sa love, ang love, give and take yan eh. Tama po? Give and take. Binigyan ka ng Lord, magbalik ka. 2 Corinthians 9 verse 6, sabi po doon, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Mga kapatid, it's all about sowing and reaping. It's all about sowing and reaping. Ang relasyon po natin sa Panginoon, sowing and reaping po. Amen po? Kapag po binigay natin, faithfully ang tithes natin, at cheerfully ang offering natin, ibabalik ng Lord, siksik, liglig, umaapaw pa po. Amen po? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, sister, hindi lang supplication yun. Provision yun. Sa kabila po, sabihin nyo, kaya ibigay mo na yan. Bigay na po natin tithes and offering natin. Amen po? Luke 6:38, sabi po doon, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. Yes, we love to say, Lord, kapag nakuha ko na po yung pangangailangan ko, tsaka po ako magbibigay. But God says, no, magbigay ka muna, tsaka ako ibibigay pangangailangan mo. Ganun po ang Diyos. Opo, mahilig tayo magsabi ng, Lord, kapag binigay mo sa akin, tsaka ako magbibigay. Ulitin ko po, but God says, no, anak, magbigay ka muna, tsaka ako magbibigay. Ganun po ang Diyos. Amen po? Number 2, last 3 na lang po, tapos na po ako. Those who are contented, whatever He provides. 1 Timothy 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain. Let's circle the word contentment and great gain. Alam niyo po ba saan after ang Panginoon? After po ang Panginoon sa character and attitude natin towards Him. Doon po siya after. Baka po pag binigay na po niya sa atin yung mga bagay na hinihingi natin, ang reaksyon pa natin, ano ba yan? Kulang. Ano ba yan? Ba't yung sa kanya maganda? Ano ba yan? Pagkukumpara, asan po yung contentment? Tatandaan niyo po, tinitignan ng Lord yung attitude natin towards how we answer His greatness to our life. Amen po. What is contentment? It is not having any goals, not having any ambition. Contentment means happiness is not dependent upon circumstances. Yung mga senaryo po kasi ng buhay natin, paminsan-minsan, binigay na ng Lord eh. Humingi ka ng kotse, humingi ka ng bahay at lupa, humingi ka ng kahit ano, binigay na ng Lord eh. Ano pong nangyayari? Pag may nakita ka sa iba, ano ba yan? Bakit ganun yung akin? Lord naman eh. Nainis ka na, na-insecure ka na, kinumpara mo na, nasan po yung contentment? Ayan, binigay na ng Lord. Provision na yan. Binigyan ka ng bahay at lupa. 2 floor pa. May tumabi sa'yo, nagpagawa, may swimming pool. Na-insecure ka na, pinarenovate ang bahay, pinilit pagandahin. Character and attitude po, mga kapatid, ang labanan po. Learn to be contented whatever God gives us. Amen po. Masarap po kaya dumating sa point na ganito. Dapat dumating na tayo sa gantong point. Lord, lahat po ng binigay niyo sa akin, sapat na. Sapat na po kayo sa akin. Kasi po, pag dumating tayo sa ganong point, hahabulin tayo ng pagpapala. Kasi nakikitang kontento tayo kung anong meron tayo eh. Amen po? Mas masarap yung ganong feeling. Yung tipong pagpapala na yung umahabol sa'yo, hindi na magpapapigil. Di ba po? Paano tayo makontento kung anong meron tayo? And what is the secret of contentment? Philippians 4 verse 11. Basahin po natin. Sabi po dyan, wala pala ako dito. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Circle the word learn. Contentment is something we have to learn. Paano po natin matututunan? Simulan po nating tigilan yung mga bagay na nagkukos para hindi tayo makontento. Tama po? Paano mo matututunan na makontento ka sa lahat ng bagay? Tigilan po natin yung mga bagay na nagkukos para hindi tayo makontento. Una po, yung pagkukumpara. May bago kang sapatos. Nike, yung check nasa kabila. May dumating. Nike, tama yung pagkaka-check. Ano ba yan? Ganda yung sapatos niya.
Tuy, tagal ko tong hinintay. Ba't ganun naman, Lord? Magbibigay ka na lang din. Dapat ganun eh. Asan po yung kakontentuhan? Wala po, di ba? Pangalawa, pagiging mainggitin. Pagiging mainggitin. Tigilan po natin yun. Kasi po pag naging mainggitin tayo, hindi po tayo makukontento. Huwag po natin hanapin yung wala. Ulitin ko po, huwag po natin hanapin yung wala. Kasi pag hinanap natin yung wala, mawawalan din tayo. Hanapin natin yung meron tayo. Makontento tayo. At alam ko po, sa JLM Kawayan, walang ganon. Amen po? Palakpakan nga natin ang Lord. Last two and I will close. Number 3, those who faithfully manage what He provides. Hindi lamang po sa pera, kundi sa talento, sa oras, lahat ng binibigay ng Panginoon. Nawa po bilang mga Kristiyano, maging mabuti po tayong katiwala ng Diyos sa lahat ng binigay niya sa atin. Amen po? Simple na lamang po sa bagay. Binigyan ka ng Lord ng iPhone 6. O kahit anong magandang bagay, makikita ng Lord na sa ilalim ng upuan, ang daming basag. Mabuti po ba tayong katiwala? Mabuti tayong mag-ingat. Ito po laging na-overlook natin oras. Mabuti po ba tayong katiwala sa oras? Pinakamagandang provision ng Lord sa atin, oras. Bakit po? Minsan po hindi na tayong karapat-dapat bigyan ng Lord ng 24 hours a day. Pero binibigay niya pa rin po. Saan po natin ginugugol? Nagiging productive po ba tayo? Sa trabaho? Sa bahay? Nagiging productive po ba tayo? Maging magandang katiwala po tayo sa oras. Amen po? Sabi nga po, di ba, Luke 16 verse 10, basahin po natin. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Pag nakita po ng Panginoon na marunong po tayo magpahalaga, mag-ingat, at gamitin sa maayos lahat ng bagay na binibigay niya sa atin, ibibless niya po tayo. Amen po? Number 4, last na po at ako'y tapos na. Those who seek His interest more than His provision. Matthew 6 verse 33. Matthew 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Simple lang po. Huwag po natin bigyan ng Lord ng tira-tira. Don't give God leftovers. Gusto ko pong hiramin yung illustration ni Ate Jory nung Youth Ward. Ang ganda po Sabi po doon, may isang restaurant daw po. May kumain na isang lalaki. Tapos, lahat ng iutos niya sa waiter, kuha mo nga ako tubig, kuha mo nga ako ng tissue. Naku, ang dumi-dumi ng kutsara ko, kuha mo ako. Lahat ng iutos niya, sinusunod ng waiter. Tapos, na magbabayad na siya, binayaran niya. Kung magkano yung natira, yun na yung tip niya. Natirang tip, 5 piso. Pagbalik ng waiter sa upuan, pagod na pagod siya, excited pa man din siya. Pagbukas niya nung, tawag doon, slip yun, di ba? Parang ganun, pay slip. Pagbukas niya, 5 piso. Nalungkot po siya. Mga kapatid, pagdating po sa Panginoon, walang tip. Wala pong tip. Hindi po tip ang ibibigay natin. Ibigay po natin yung gusto niya. Baka po kasi nakatingin tayo masyado at na-overlook natin yung bagay na gusto niya. Nakatingin tayo sa ibibigay niya agad Pasayahin muna po natin siya. Amen po? Ibibigay ng Lord, pasayahin mo muna. Ganoon naman po, di ba? Kahit sa bahay nga Kahit sa bahay po natin, di ba? Pag napasaya mo ang mga magulang mo, mga anak, may reward agad. Pag napasaya mo ang boss mo sa trabaho mo, may reward agad. Ganoon din po sa Lord. Siya ang pinakamalaking boss sa lupa. Amen po? Kaya kahit hindi ka ganun binabayaran, maglingkod ka ng tapat. Amen! Okay po, conclusion. As I conclude, God's provision are more than enough, are based on the harvest principle, are for givers, not takers, go beyond our finances. God's provision is more than enough. Sabi ko nga po kanina, di ba? Provision, go beyond the word just enough. Nagsimula po ako sa storya, gusto ko pong mag-end sa kwento rin. Pero po sa kwento ni Abraham, sa Genesis 22. Version ko na lamang po itong storyang to That time po, sa Genesis 22, nakaupo po si Abraham sa may puno. Nananalangin, hinihintay niyang magsalita ang Diyos sa kanya.
Biglang nagsalita ang Lord sa kanya. Abraham, basahin po natin, gusto ko yung part na yon. Sabi sa verse 2, Abraham, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Ulitin ko po ang sakit nun, di ba? In-emphasize pa ng Lord na, Abraham, dalin mo ang nag-iisa mong anak, ang pinakamamahal mo sa Mount Moriah. Parang nangaasar si Lord that time. Pero alam niyo po, Abraham, hindi po siya nag-hesitate na pumunta sa Mount Moriah. Alam niyo po ginawa niya? Isaac, tayo ka dyan. Punta tayo ng Mount Moriah, mag-aalay tayo. Nagdala siya ng kahoy, ng panali, ng pangsunog. Nandun na sila sa taas nung inaayos nila yung kahoy. Sabi niya, Tay, nakahanda na po ang kahoy at ang tali. Nasaan po yung ihahandog natin? Nagpatinag po ba si Abraham? Hindi po eh. Ang sagot niya po, with so much faith, sabi niya, the Lord will provide. The Lord will provide. Maaari po sa mga panahong to, sinusubok tayo. Hindi po pera, maaring kailangan po natin kapahingahan, kalakasan, restoration. But like Abraham, kung paano niya sinagot ang anak niya, anak, the Lord will provide. Kung maniniwala po tayo ngayong tanghali, God will surely do His part. All we need to do is to ask. Pinagpatuloy niya. Sabi niya, anak, tuloy mo lang yan. Nung walang makitang sign si Abraham, bigla niyang hinatak si Isaac at tinali. Even to the point na sasaksakin niya na si Isaac. Sabi niya, Lord, I want to seek you. I want to make you happy. I want to make you happy. At alam ko, sa paninindigan ko sa iyo, the Lord will provide. To the point na sasaksakin niya na biglang lumitaw ang anghel at nag-provide ng lamp. Gaano kabuti ang Lord? Even sa pinakahuling hininga mo, magbibigay ang Lord. Para kang nasa bangin at tatalon ka na nang biglang nagbigay ang Lord ng tulay. Ganun ang Diyos. God is a God of 11:59. Even to the last breath, magbibigay siya. Ganun po ang Lord. Kaya kung feeling niyo hopeless na tayo sa mga panahong to, naku po, kumpara po natin kay Abraham, kahit sinaunang panahon yon, sasaksakin niya na yung anak niya. Take your son, your only son, whom you love. Hindi na tinag. God will provide. I believe this afternoon, God will grant our long-standing prayers. Amen po ba? Huwag nating hayaan na makaharap pa po natin ang napakalalaking bundok ng problema para po maniwala tayong He is Jehovah Jireh. Huwag po nating hintayin dumating pa na may bundok ng problema dumaan sa harap natin para masabi mong Jehovah Jireh. Start believing today that He is. The altar is here. Start believing today that God will provide. In any means, by any means, God will provide. Kung kailangan po natin ng financial, it is time to trust our shepherd. If we need restoration, God will provide this afternoon. If we need rest, God will provide this afternoon. If we need refreshment, God will provide this afternoon. Ang tanong po, magtitiwala ka ba? Sasagot ka ba? Hindi ko po alam kung ano po yung pinagdadaanan ng bawat isa. Wala po akong alam. Pero ang Lord po alam lahat ng laman ng puso po ng bawat isa. There's nothing that He cannot provide. Just close your eyes. Tayo po'y tumayo and let this song be a prayer of our heart. Shepherd of my soul, I give you full Hayaan po nating maging kanta ng ating mga puso. Tayo po'y tumugon sa pagkakatawag ng Panginoon. I will follow.
I have made a Yes, hallelujah. choice Hallelujah, Lord. to listen to your voice. Wherever you may be, I will go. Be it in a quiet pasture, Hallelujah. or by a Hallelujah, gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I pace a mighty mountain, valley dark and deep, the shepherd of my soul will be once again shepherd of my soul. Shepherd of my Let this song be a prayer of our hearts. Give you full Answer to God. Call unto God. Wherever Just you ask may and He will be, answer. I will find. Hallelujah, hallelujah. I have a make choice I have made a choice to listen to your voice. listen to your Wherever you may be, I will Wherever go. you may be, I will go. Be it in the quiet pasture, Be it in the quiet pasture, by a gentle stream. by a gentle The stream. shepherd of my soul is The by my shepherd side. of my Soul is by my side. Should I face a mighty mountain or valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. For the last time, let this song be a prayer of our hearts. Bigyan na po natin sa Lord. Suko na natin sa Lord. Lord, magtitiwala po ako ngayong tanghali. Gumalaw po kayo sa aming mga buhay. Hallelujah. Or valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. Hallelujah. Panginoong Jesus, maraming pong salamat sa inyong salita na tumimo sa aming mga puso. Tunay nga po, kayo po, Jehovah Jireh ng aming mga buhay. In all areas of our lives. This afternoon, pinapagana po namin ang faith at ang aming mga mata na kayo po'y kikilos at gagalaw sa aming mga buhay. Lord, nakikita niyo po ang bawat tao na nandito sa lugar na ito. Nakikita niyo po ang bawat pangangailangan nila. Maaaring kailangan po nila ng kapahingahan, Lord, give them. Maaaring kailangan po nila ng refreshment, Lord, give them. Restoration or financial needs, Lord, I know you will provide. Lord, pinapagana po namin ang faith po namin ngayong tanghali. At alam po namin ngayon pa lamang, tumutugon na po kayo dyan sa kalangitan. Alam po namin ngayon pa lamang na kayo na ang aming Jehovah Jireh. Thank you, Lord, for this afternoon. We claim the victory over our life sa next weeks, next months, and next years. Tinitignan na po namin na ngayong araw, December 31, na pagtagumpayan na po namin ang bundok ng problema dahil kasama namin kayo at kayo magpo-provide ng kalakasan, ng katalinuhan at kakayahan. Thank you, Lord, for this afternoon. We offer everything to you. We love you and we honor you. This we ask in prayer. In Jesus' name we pray. Amen. choice to listen.
Jesus.